What's up mga burikat? So itong video na to is yung papunta pala kami ng Cavite ng aking mahal na Adi. Dapat talaga ako lang yung pupunta pero dahil ugali kong wag umalis nang hindi siya kasama, inantay ko yung araw na magdi-day off siya ng 2 days. Hindi kami nakaalis ng maaga dahil may duty pa siya nung araw na yan. At isa pa sa naging cause of delay ng pag-alis namin is yung manok na iniintay namin. Diyos ko po. Kasi yung kuya ko na pupuntahan ko parang hindi ko kapatid. Mas excited na makita yung manok kaysa sa akin. Sige. Dito nga ay natatawa na ako kay Adi dahil kakasakay lang namin ng bus papuntang Pitex. Nagtatanong na siya kung malapit na ba kami. Kawawa naman yan. Ang sabi ko nga sa kanya dyan ay matulog muna siya dahil medyo mahaba-haba yung babiyahe namin papuntang Pitex. Depende pa sa traffic. Pero ayaw niya talaga ang lalaban. Sobrang sarap niya nga kasama kahit malapit o malayo yung babiyahin kasi kahit pagod na siya, hindi niya talaga papakita or sasabihin sa'yo. Hindi siya nagre-reklamo, may nagreklamo pala siya dyan. Wala pa kasi kaming kain nung umalis tapos kulang pa siya sa tulog dahil nga maaga siyang nagising at pumasok sa kanyang trabaho ba. Kaya naintindihan ko na lang din. So yun, buti na lang hindi ganoon ka heavy traffic kaya nakarating kami kaagad sa Pitex. Ang kaso nga lang nasa 30 or 40 minutes kaming naghihintay ng minibus para nga makasakay na kami papuntang Tanza. Oh my God. At dito nga may nakasakay kaming cute na baby na talaga namang grabe makatitig kay Adi. Siguro akala niya mascot si Adi. Charis. Tuwang-tuwa nga kaming mag-jowa doon sa baby na yun kaya sa sobrang tuwa Diyos ko pinanood niya pa talaga sa YouTube yung baby hanggang sa nakatulog na lang. Shoutout na lang din doon sa kasama ni baby. Pasensya na kung naggigil kami sa kanya. At dito nga hindi na mapigilan mapasandal ni Adi ko dahil talaga namang nararamdaman niya na yung pagod niya. At kinakabahan nga ako na baka makalagpas kami pero ginamit ko yung pinagbabawal ng technique. Yes, inopen ko yung Google Map ko para lang hindi kami makalagpas dahil wala yung kuya ko noon. Wala pa siya. Nasa trabaho pa siya so walang magsusundo sa amin sakaling makalagpas kami. And buti na lang talaga naalala ko yung kanto. Papasok doon sa sakayan ng tricycle papunta kay kuya. And para ma-make sure ko tinawagan ko na yung mga pamangkin ko tsaka si ate. So yun, for the go na kami. At pagdating nga namin sa bahay nila, inabot agad namin yung pasalubong naming magjowa doon sa dalawang magkapatid. Go. And kita nyo naman kung gaano sila kasaya kahit bag at tumbler lang yung pasalubong ko sa kanila. Samantalang si Tita Sel naman nila, laruan para kay Nathan, tapos ternong pangtulog naman para kay Yesha, plus biskwit na kutkutin ng dalawa. Tuwang-tuwa nga si Adi sa dalawa kong pamangkin na to dahil nga may po lagi tuwing tatanungin or kakausapin. And yung pusa pala na yan ay si Ivana. Hello, kuting-kuting-kuting! Ang cute niya, napakalambing niyang pusa. Mana sa may-ari. So ayun, tuwan-tuwa nga kami and for the chikahan na kami dyan habang nag-aantay kay kuya dahil nasa trabaho pa siya. And napag-isipan ko pang pagtripan siya na naiwan ko yung manok sa loob ng bus. So ayun nga, medyo nagalit pa siya. Sayang lang, hindi ko na videoan pero okay na yun. Finlex ko muna yung makeup ko dito, nakapit pa rin kahit ilang oras kaming nasa biyahe. And for the go na kami sa dinner namin, napaka-simple lang. Talagang provincial feel. Si OA. Perfect for tag-ulan nga talaga yung hinain ni ate with kape pa talaga. And after nga ng dinner, for the nood na silang tatlo. So yun lang muna for today's video. Bye mga burikach! Don't forget to like, follow, and share!